Good morning, church. Good morning, friends. And for those who are watching us online, good morning po sa inyo. Sino po sa atin dito ngayon, you have a friend that is closer than a brother? Taas po ang kamay kung meron po kayong ganong kaibigan. Yan. It means you have a long life to live. Sino naman po dito sa inyo, merong kaibigan, pero yung kaibigan mo, cause ng stress mo. Nakaka-stress yung kaibigan mo na yun. Taas po ang kamay kung may ganun po kayong mga kaibigan. Ayan, kakaunti. Praise God kasi they have a long life to live. At kung tayo po yung may kaibigan na nakaka-stress, praise God pa rin po, maaga po tayong kukuhanin ni Lord. Sino pong excited na nakuhanin agad ni Lord? Ay, walang excited. Kidding aside po, alam niyo po ba, ayon po sa pag-aaral, makikita po natin dito. Ayan. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! People who have friends and close confidants are more satisfied with their lives and less likely to suffer from depression. They're also less likely to die from all causes, including heart problems and a range of chronic diseases. Kung tayo po may sakit sa puso, masama po ang pakiramdam natin, ang kailangan po natin, kaibigan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan, sabihin nyo nga po sa kanila, pwede bang ikaw na lang ang friend ko? Alam niyo po, science na po mismo ang nagsasabi. Kapag meron po tayong mga kaibigan na maayos, mas humahaba po ang buhay natin. But you know what po, as Christians, as Christ followers, mas mataas po doon yung calling po natin. Ano po ba yung pagkakatawag sa atin? Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go! We are called beyond our life buffer. Our friendships must become a faith buffer, a vital bridge that sharpens and strengthens our walk with God. Kaya naman po, ang title ng message natin today is Dependent on God's Word in Building Friendship. So pwede po ba tayong lahat tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos patungkol po sa pagkakaibigan? Parang ayaw po atang gumana ng clicker natin. Sorry po. Ayan, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! Proverbs 12:26. The righteous carefully, but the way of the wicked leads them astray. Proverbs 13:20. Walk with the wise and you will become wise. For a companion of fools suffers harm. John 13:35. That you are my disciples if you love one another. Tayo po yung mag-pray. Lord, thank you for this morning. And God, we humble ourselves before you. Nagpapakumbaba po, Panginoon, kami. Lord, tulungan mo po, Panginoon, kami na maintindihan yung salita mo. And may we be able to apply this sa buhay po, Panginoon namin. So that kami mismo ang hindi mag-cause ng stress sa amin po, Panginoon, mga kaibigan. Salamat, Panginoon, sa mga kaibigan na nagmamahal sa amin. And ang prayer po, Panginoon, namin ay mag-improve pa po, Panginoon, kung ano man po yung grupo na meron po, Panginoon, kami. Salamat po. We worship you and we praise you. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Tayo po'y umupo. Meron po tayong 3 lesson today. Be intentional, be wise, be purposeful. How to have a friendship that is dependent on God's Word. Number 1, basahin nga po natin. Be wise, be purposeful. So may action po yan para maalala po natin. Be intentional, be wise, be purposeful. Paano nga po ulit yung action natin? Kung kasama po namin kayo online, pwede din po kayo mag-action. 1, 2, 3, action. Be wise, be purposeful. For example, taga Batangas ka, you're a student, ngayon pinadala ka sa Manila, doon ka pinag-aral, and you want to find a friend na dapat nakadepende ka sa word ni Lord. Ano yung kailangan mong gawin? Be
Be purposeful. Ngayon, ikaw nasa Makati. Pinromote ka ng boss mo, dinala ka sa Singapore. Hahanap ka ngayon ng friends mo. Gusto mo, godly yung friends mo. At saka nakabase ka sa Bible. Ano po yung kailangan natin gawin pag maghahanap tayo ng friends? 1, 2, 3, go! Be purposeful. Madali lang naman po, ano? So, first, sabi po sa Proverbs, ayan, pag gumano to na lang ako, click nyo na lang guys. Parang hindi talaga gumagana. Yan. Basahin po natin. Proverbs 12:26, 1, 2, 3, go. The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Sabi po dyan, the righteous. Sino po ba yung righteous people na pinabanggit po dyan? It's us. Tayo po yung mga righteous na yun. Tayo po ay pinaging banal dahil po ng kapatawaran na binigay sa atin ni Jesus Christ. At malinaw po ang sinabi sa atin. Malinaw po ang sinabi sa atin ng Bible. We righteous people, we choose our friends carefully. Bakit po kailangan tayo maging careful? Sabi nga po natin, be intentional. Yan po yung point po natin dyan. We must be intentional in choosing our friends. Bakit po kailangan intentional tayo? Kasi malinaw po sinabi ng Bible, because the way of the wicked leads them astray. May dalawa pong uri ng kaibigan na makikita tayo dyan. Pakita po natin yung next slide. Ito po yung dalawang uri ng kaibigan. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. A friend who brings you closer to God, and 2, a friend who makes you farther from God. Ngayon, can I see a show of hands po? Sino po sa inyo dito, gusto mo yung kaibigan mo yung number 1? Taas ang kamay. O, taas naman yung kamay. Gusto mo yung number 2 kaibigan mo. Ay, bakit wala nagtaas? May twist po. Paano pa ganito? Paano yung friend number 1 mo na ililid ka kay God, mangungutang sa'yo? 2 years to pay. Tapos yung friend number 2, bibigyan ka ng 1 million. Aba, parang nagbabago na yung isip ng iba. Ano po? Ay wala po dito, absent po yung nagbagong isip. Joke lang po. Ang mga taga-GCF po, matindi po yung core values nila. Sasabihin po natin Pastor, you know what? Hindi ko kailangan ng milyon. I'm already a millionaire. I'm already a billionaire. Kasi kasama ko si God sa buhay ko. Amen. Amen po. Moving forward po tayo. Pakita po natin next slide. Basahin po natin, how can I intentionally choose a friend that is godly? Or how can I intentionally be a friend that is godly? Ngayon po, may mga papakita po akong red flags and green flags para po maalala natin. Mahaba-haba po ito, kaya bear with me. So pakita nga po natin yung slide. Ito po yung gagawin natin. First slide po. Babasahin ko po yung uri ng kaibigan. For example, binasa ko po, loyal. Automatic po, pag yung sunod, kayo po yung babasa ng Bible verse. Okay po ba? Pag binanggit ko po yung loyal, ganito na lang pong gawin natin. Pag binanggit ko po yung loyal, ito pong side na to, babasahin niyo po yung Bible verse. Basahin niyo na lang po sa isip niyo. Tapos, dito naman po sa side na to, babasahin niyo po yung description po ng scripture. Short description. Alright? First, uri ng isang kaibigan, loyal. A friend. Sila ang consistent na nagmamahal. Hindi sila umaalis kapag down ka. Sino po sa inyo yung may loyal friend? Praise God. Salamat po sa loyal friends natin. Uri ng friend, number 2, dishonest and gossiper. Basahin po, red flag po yan. Basahin po natin yung Bible verse. Proverbs. And a gossiper or whisperer separates close friends. Ano po yung description? Ayan. Ang kaibigang mahilig sa chismis. Nako, patay tayo dyan. Sino po yon? Bulong nyo nga po kung sino yon. Ay, wag na. Baka tayo yung maging chismis po yon. Church, we need to understand. Diyan po nagsisimula yung conflict. Kapag po mayroon po tayong sinasabing chismis. Ano po ba yung chismis?
Church, magiging direct na po ako ha. Kapag may sinabi kayo sa isang tao na negative na hindi niya alam. For example, nawala ka sa CMC. Part ka ng ministry, ba't ka absent? Kasi ito kasing si Bethany, ayoko na umattend. Naasiwa akong makita kasi yung character niya, mabilis magalit. Chismis. Bakit ka ganyan? Ay, alam mo, hindi na rin, for example po, si Pastor Hizon. Uy, nakakaantok mag-preach. Nakakaantok. Chismis. Kapag hindi po rinig ng tao, yung pinag-uusapan nyo at negative yon, chismis po yun. Okay po? Kaya alam na alam po ng mga next gen, I think nakikita po nila ako. Pag nag-uusap kami, kapag may pag-usapan kami, Pastor, ipag-pray natin si ganito. Tapos kaharap yung marami. For example, 5 kami. Okay, tigil mo na yan. Okay lang po kung sasabihin niyo po sa mga leaders niyo, sa pastors niyo. Kung isa lang po ang pagsasabihin niyo. Pero pag sinabi niyo po yun sa best friend niyo, yung problema, yung best friend niyo may best friend pa ulit, tapos may best friend pa ulit siyang iba, hanggang lahat nakaalam na. Ano po? Sabihin po natin talaga directly sa leaders natin para hindi po yan maging chismis. Pangatlong uri ng friend, ito po yung masarap na kaibigan. Active in faith. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Mark 2. Mabilis. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Ano po yung description? Basahin po natin. Sila ang nag-iisip ng radikal na paraan para sa kaligtasan mo. Sino pong familiar dun sa story ng paralyzed man? Ay, sana po narinig na po na hindi ko na po yung story kasi mahaba po yun. Yung paralitiko po, hindi po siya makapasok kay Jesus. So yung mga friends niya, ang sabi niya, hindi pwede. Kailangan makita mo si Jesus, dadalhin ka namin kay Jesus. Pinuhat nila yung friend nila, binuksan yung bubong, pumasok dun sa loob ng bahay. Ganun po katindi yung faith ng kaibigan nila. Sana po may ganun po tayo mga friend na sasabihin po natin, di ka mag-church? Hindi pwede. Sundiin kita ng morning, punta tayo sa church. Malilate ka sa church? Hindi pwede. Pupunta ako sa inyo 6:30 para sabay-sabay tayo. Huwag tayo malilate. Next na uri po ng friend, self-serving. Basahin po natin. Proverbs 19:4, go. Wealth makes many friends, but a poor person is... Ano pong description? Sila ang loyal lang kapag may nakukuha silang pakinabang, pera or status. Mawawala sila kapag naghirap ka o walang benefit sa'yo. That's true. That's real. And I think some of us have experienced that. Sasabihan ko na po kayo, ha? Alam niyo po naman na doktor ang aking asawa. Pero wag niyo na pong hingan ng ano nga po ba, yung certificate na perma na nagkasakit kayo. Hindi naman kayo chinek up. Pero friend ko na, hindi na kita friend. Parang hindi, dapat makisama ka. Hindi po peperma ang asawa ko. Pag sinabi, paperma naman na may lagnat ako. Pag hindi niya po kayo chinek up, wag na po kayo magpaperma. At sana po walang sasamaan loob. Okay po? Next po. Bold and honest. Basahin po natin sunod. 1, 2, 3, go. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Ano pong ibig sabihin yan? Basahin po natin. Go. Ang kaibigan na may tapang na magsabi ng katotohanan, kahit masakit, ang kanilang sugat ay trusted dahil galing ito sa pagmamahal. Salamat po sa mga kaibigang nagsasabi ng totoo. Salamat po, ulitin ko po ulit, salamat po sa mga kaibigang nagsasabi ng totoo. And I pray ganun po tayo, kaysa po sabihin natin sa katabi natin ang problema natin sa kaibigan natin, sabihin na natin sa kanila ang totoo. Kasi yun po ang mas tama. Next, basahin po natin, uncontrolled rage. 1, 2, 3, go. Proverbs. Do not make friends with a hot-tempered person, or you may learn their ways and get yourself. Wag na natin pong basahin yung description. Yan po ay nagkamali lang po ng lagay. Alam na po natin, sana po piliin po natin yung kaibigan natin. Alam naman po natin na
Minsan, mayroon tayong friend na magagalitin, sabihin na lang po natin, relax ka lang muna. Okay? Kapag po nakadalawang taon na, magagalitin pa rin, sabihin niya pa rin, relax ka pa rin. Come to Jesus, lapit mo lang kay Jesus. Pag nakasampung taon na, magagalitin pa rin. Di ko na po alam. Sa next preaching po, tingnan po natin kung anong sunod na mangyayari. Next, green flag, active support. Basahin po natin, Galatians 6:2, go! And so fulfill the law of Christ. Description, aktibo, nakikipagpastan sa iyo ng problema sa panalangin at praktikal na tulong. Salamat po sa mga taong nagmamahal sa atin. Pag may kulang tayo financially, pinagpe-pray tayo. Kapag kaya magbigay, nagbibigay. And that is a godly friend. Next, holding grudges. Colossians 3:13, basa, go! If anyone has a complaint against another, forgive each other just as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Ano pong description? Ito ang dahilan ng stress sa church. Hindi sila handang magpatawad o magpasensya. Gaya ng ginawa ni Kristo. Opo, hindi makapagpatawad, hindi makapagpasensya, hindi na nga nagpatawad, hindi na nga nagpasensya, kinuwento pa sa kabilang kaibigan kung anong nangyayari. Church, we have to forgive one another. Kung may sama po kayo ng loob, o sa akin na lang, kung may sama po kayo ng loob sa akin, sabihin nyo na lang po sa akin. Huwag nyo na po ikwento sa katabi nyo. Kung masama po ang loob nyo kay Elder Boyet, sabi, bakit ang kanta ganito? Kung masama po ang loob nyo at ganun ang pinakanta niya, sabihin nyo na lang po sa kanya. Huwag nyo na po ikwento sa katabi nyo. Okay po? Next, selfless. Ito po ang masarap na kaibigan. 1 Samuel 20. Ang loyalty nila ay mas matimbang kaysa trono, personal gain. Hindi sila threatened sa success mo. Ay, sarap naman po yun, yung taong hindi threatened kapag successful ka. Yung taong masaya kapag yumayaman ka. Yung taong masaya kapag ang dami mong blessing na natatanggap. Ganyan po si David at saka si Jonathan. Hindi ko na po nilagay yung whole verse kasi mahaba po yan. Hindi po threatened si Jonathan na makuha ng kaibigan niya ang trono. Okay lang na hindi ako maging hari, okay lang na ikaw ang maging hari. Ganun po ang uri ng pagkakaibigan na sana meron po tayo. Selfless. Spiritual sloth. Basahin po natin. Proverbs 18:9. One who is slack in his work is a brother to one who destroyed. Ano pong description? Ang kaibigang tamad ay walang vision, sila ang naghihila sa iyo pababa sa godly purpose at productivity mo. Tamad. Sana po hindi tayo spiritually tamad. And financially tamad. Tamad sa pag-aaral. Kasi po, kapag tamad tayo sa lahat, tatama rin na tayo sa ating buhay. Next, isa pong uri ng magandang kaibigan, encourager. 1 Thessalonians 5:11, basahin po natin, go. And build each other up just as in fact you are doing. Ano pong description? Sila ang fan mo na sumusuporta sa mga godly dreams mo. Sunod, mambobola. Ayan, sino po dito nabola ka na? Proverbs 29:5, basahin po natin. Whoever flatters his neighbor is spreading a net for his feet. Ano pong description? Basahin po natin, go. Kapag nakaharap ka, pero nung nakatalikod ka, masama ka na. Paano yan? No? Ako na lang po ulit yung example. Pastor, praise God sa preaching mo. I am very blessed. Naintindihan ko talaga. Sa pagtalikod ni Pastor, nakakaantok, Nakakaantok. Ang galing pong mambola, pero pag nakatalikod na, iba na ang sinasabi. Yan po ang ating iiwasang kaibigan. Sunod po, trustworthy. Actually, marami pa pong pwede akong ilista. Hindi ko na lang po nilagay sa sobrang dami po. Ito na po yung last, trustworthy. Kaya naman, basahin natin ng malakas, guys. 1, 2, 3, go. Proverbs. A gossip goes around telling, but those who are trustworthy keep a confidence.
Ano pong description? Go! Ang kahinaan mo at hindi ginagawang tsismis ang mga personal na bagay mo. Trustworthy. Ang sarap po na ang kaibigan natin ay trustworthy. Sino po sa atin mayroong trustworthy na kaibigan? Amen. Tingnan mo ang kaibigan mo, baka hindi nagtataas ng kamay. Sino po gusto dito? Gusto mo ang friend mo? Loyal. Encourager. Papautangin ka. Hindi ka na pagbabayaran, taas sa kamay. Ayan. Church, the Bible is very clear. We have to be intentional sa paghahanap ng friend na yon. We have to be intentional para tayo yung maging godly friend na yon. We have to be intentional. Again, ano po yung first point? Paano po tayo gagawa ng ating kaibigan? Number 1 is be intentional. Second po is be wise. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Ano pong ibig sabihin ng wise dyan? Wise person is a person who fears God. A wise person applies the word of God. Sabi po sa Matthew 7:24, anyone who hears my words and puts them into practice is like a wise person who built his house on the rock. A wise person po is someone who applies the word of God. Hindi po wise person, hindi po basta wise person. Marami akong alam sa Bible. Wise ka na ba nun? Sabi po niyan, you have to apply. Kapag ang daming alam, natapos, sino pong patapos na sa Bible reading natin? Ayan, malapit. Wow, praise God, may nagtaas sa likod. Praise God po sa mga nagtatapos po na ating Bible reading. But, as we read our Bible, we have to apply kung ano yung binasa natin. Kasi kapag hindi natin in-apply yung mga binabasa natin, hindi pa rin tayo wise. And lastly, a wise person chooses his influence. We have to intentionally choose our companion. We have to be wise in choosing our companion. Bakit kailangan tayo maging matalino? Bakit kailangan natin gamitin ang ating isip? Kasi po, sabi ng Bible, malinaw, a companion of fools suffers harm. Ano po bang ibig sabihin ng companion? Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Someone you walk closely with, someone who influences your direction, someone you choose to align yourself with. Yun po yung ibig sabihin ng companion. Sabi ng pastor mo, young people, magtiwala kayo kay Lord kasi one day ibibigay niya yung para sa'yo. You have to be spiritually mature, mentally mature, financially mature. Unahin mo muna si Lord. May dadating sa yung the one mo. Eh, ang sabi ng companion mo, inumpluwensyahan ka. Alam mo, kapag hindi mo yan niligawan ngayon, makakawala yan. Anong ginawa mo? Ay, nga no, makakawala nga no. So, naniwala tayo sa, yun po yung ibig sabihin ng companion. Example naman po sa ating mga adults. Sabi ng pastor mo, GCF, kailangan magbayad ng tamang tax. Ang sabi ng companion mo, nakakatamad magbayad ng tamang tax. Kurakot ang government natin. Huwag ka na magbayad ng tamang tax. Iyuhin mo na lang. Sasabihin mo naman, oo nga no, everybody's doing it. Alright. Yun po ibig sabihin ng companion. Someone who influences your direction and someone you align your life with. At kapag ginawa po natin yon, there's a great danger. You will suffer harm. Pero ano po bang ibig sabihin ng fool dyan? Basahin po natin. Proverbs 1:29. They did not choose the fear of the Lord. Yan po ibig sabihin ng fool dyan. You are a fool if you take pleasure in wickedness. You are a fool. Sabi po dito, the fool says,
there is no God. Hindi lang po basta atheist yung binabanggit po diyang full. Yung full po na nagsasabi niya na there is no God, it means ito po yung isang tao na kahit alam niyang may God, alam niyang buhay si Jesus, pinipili niya pa rin maging God ng buhay niya. Kapag ganun po tayo, pag pinipili po natin yung sarili, ako ang Diyos ng buhay ko, ako ang magdidikta ng direction ng buhay ko, ako ang pipili sa purpose ko, ako ang gagawa ng ganito, it means ginagawa nating Diyos ang sarili natin. And the Bible is very clear. The full says, there is no God. Sino pong familiar dito sa story ng rich man? Eat, drink, and be merry. YOLO is life. You only live once. Kaya ang gagawin ko, magpapakasaya na lang ako, mag-iinom na lang ako, magta-travel na lang ako because I only live once. Ako ang Diyos ng sarili ko. Ang sabi ni Jesus, you are a fool. Next, sabi po dyan, a fool person is the one who hears the word but they do not obey. Church, we have to obey. And are we intentionally choosing our friends? Are we wisely choosing our friends? Kasi po, whether we like it or not, yung kaibigan po na meron tayo ngayon, yung core group po na meron tayo ngayon, kung sino man po yung nag-i-influence sa inyo, dadating po ang panahon, maapektuhan po ang mga desisyon nyo sa buhay. Kaya make sure to be wise in choosing your companion. Ito na. Pastor, yung kasama ko naman mabait. Pero unbeliever siya. Masarap mang kasama eh. Mas gusto ko siyang kasama kaysa sa churchmate ko eh. Masama bang maging friend ko sila? Alam mo sagot? No. Hindi po masama makipagkaibigan sa unbeliever. Even Jesus dined with tax collectors, sinners, outsiders. Si Jesus po, nakikipagkaibigan po siya sa mga makakasalanang tao. But here's the difference. Basahin po natin malakas yung pinagkaiba. 1, 2, 3, go. They were not influencing Jesus. Basahin nga po ulit natin na mas malakas. 1, 2, 3, go. Jesus was influencing them. They were not influencing Jesus. Yun po ang pinagkaiba. Wala pong masamang makipagkaibigan, pero kapag nagdesisyon na po tayo sa ating buhay, kapag po ang nakaka-impluwensya sa iyo ay yung mga kaibigan mo unbeliever, iba po yun. You have to influence your friends. Kasi si Jesus, hindi naman siya ini-influensya ng friends niya. Siya ang nag-i-influensya sa mga friends niya. Sino po nakakalala kay Zacchaeus? First time niya lang na-meet si Jesus, tax collector, a sinner. Pero nung sabi niya, Lord, forgive me. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan ko. Nagbabago po yung mga taong nakakausap ni Jesus. So ang tanong po natin sa sarili natin, kapag meron ba tayong mga friends na unbeliever, nagbabago ba sila? O ikaw ang nababago? Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. But we must never let them reshape our values because our duty is to reshape their core values. Be the salt and light of your friends. Be the salt and light of your friends. Church, be the salt and light of your friends. Walang masama makipagkaibigan sa mga unbelievers, but be the salt and light of your friends. Pastor, sabi mo kanina, kailangan maganda yung values. Pero parang yung values nila mas okay pa eh. Kaysa dun sa kasama ko sa church. Nagkameron ng problema sa Cebu. Nagkameron ng sakuna. Yung friend ko na unbeliever, ang daming itinulong sa Cebu. Yung friend ko sa church, ang yaman. Walang ibinigay kahit piso. Paano yun? GCF, church, we have to understand this. Ang problema po ay hindi yung character. Pwede pong mabait yan. That person could be kind, generous, giving. The problem is their destination. The problem is their direction. Yung direction po,
and destination po ang problema. Kasi kung wala po talaga silang Diyos sa kanilang buhay, kahit ano pa pong bait na yan, ang sabi po ng Bible, He's a way that appears right, but in the end, it leads to, may tipo doon na bura, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. May isa daw pong daan na mukhang okay. Ay, mukhang masaya yung ginagawa niya. Mukhang masaya yung nilalakaran niya. Mukhang very comfortable sila. I think walang harm na mangyayari sa akin kung lalakad din ako doon. Pero malinaw po ang sinabi ng Bible. In the end, it leads to death. Akala po natin hindi harmful na magpa-influence tayo sa mga unbelieving friends po natin. But the Bible is very clear. The end is death. That's why a wise person chooses this. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Wisdom chooses the path of Christ even when it is narrow. Kahit mahirap, kahit ang dami nating tanong, ang sinusunod pa rin po natin ay ang ating Panginoon. Again, how do we depend sa word ni Lord kapag nagbibuild po tayo ng friendship? First, we have to be intentional. Next, we have to be wise. And lastly, we have to be purposeful. Ano po bang ibig sabihin natin dyan kapag sinabi po natin purposeful? Ayan. Ibig sabihin po niyan, mission-driven. Sino po sa atin dito, naririto ngayon ang mabuti mong kaibigan? Taas ang kamay. Sino po ang nadi dito nga ngayon? Masaya ka na nadi dito ang kaibigan mo. Taas ang kamay. Sino po sa atin dito? Masaya ka dahil meron kang masayang growth group. Woo! Amen. Praise God po sa ating mga growth group. Palakpakan naman po natin ang ating mga friends sa growth group. Praise God po sa ating mga growth groups. Praise God po sa ating mga friends. But we have to understand, ang pagkakaibigan natin, ang discipleship group na meron kayo, you have to be purposeful. It means mission-driven. Ano bang ibig sinabi natin mission-driven? Here's the problem. Hindi lang po sa GCF, kundi sa marami pong church. Kapag meron na po tayong nabuong group, para po yung nagiging bubble. Ibig sabihin po, kung sino yung nasa loob ng group na yon, kayo-kayo palagi yung magkakasama. Nilagay ko po yung growth, isa po sa growth group na handle ko, Forgers po. Ito ang problem. Every Sunday, pagkatapos ng church, pagbaba, sino kausap mo? Ka-growth group mo. Next Sunday, bumaba na naman, sino ulit yung kausap mo? Ka-growth group mo ulit. Sa susunod na Sunday, may picture taking. Sino ka-picture taking mo? Growth group ulit. Uy, friend, praise God na dito ka. Amen po doon, ano? Sumunod na week, nag-selfie ulit doon sa taas, sinong kasama? Growth group member ulit. Ito po yung masama. Wala pong masama sa mga growth group po, ha? Ang masama po, kapag tayo po ay kinukulong po natin yung friendship natin sa isang bubble. Ayaw po nating lumabas. Birthday party. Yung invited mo nung 2021, 4. 2022, 4 ulit, nag-iba ang kulay ng damit. 2023, lahat nagbariband, kayo-kayo pa rin. 2024, lahat hindi ko natutuloy. Naintindihan po ba natin? Tayo palagi ang magkakasama. Kinukulong po natin ang sarili natin sa bubble. Lahat ng worship team, pag nagkainan ng kasama, palagi worship team. Kailangan pong lumabas tayo sa bubble. Our growth groups, our friendship is not meant na tumira sa loob ng bubble. It's meant to be a bridge that leads people to Christ and ushers people sa growth group mo para yung mga taong ito, pag naging under na sila ng growth group mo, mas makikilala pa nila si Christ. Yan po yung dahilan kung bakit po meron tayong growth groups, kung bakit meron po tayong friends dito sa church. It's a bridge, not a bubble. Kaya naman sana next week po titingnan namin yung mga selfies ninyo.
Pag walang naiba, ibig sabihin na doon pa rin tayo sa bubble. Kailangan po nating lumabas. Ito po kasi yung problema natin. Basahin po muna pala natin ito. 1, 2, 3, go! By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Praise God, yung growth group natin, nagmamahalan. Matthew 5:14, basahin po natin. You are the light of the world. A town built on the hill cannot be hid. You have to understand, tayo po mga Christians, we are the salt and light of the world. Now, here's the problem. Again, may scenario. May lumapit sa'yo, ang sabi niya, uy, grabe, I'm very blessed sa growth group mo. Natutuwa ako kasi kitang-kita ko yung pagmamahalan na nanggagaling kay Kristo. Tapos yung sagot mo, ay, oo nga, mahal na mahal ko talaga ang growth group ko. Actually, mamaya may kainan niya akin, pupunta kami sa TOP. Naku, sarap na ang kainan doon. Ay, wait lang ha, picture taking muna kami ha. Doon ka na lang muna kay Pastor Hizon, kausapin mo muna ha. Dito lang kami. Nakaganto po tayo, ano po? Gusto natin kasama, growth group, member, o yung kaibigan natin. But, church, we have to understand, we have to be purposeful. Di ba, kanausap ka na nga, blessed na blessed ako sa growth group mo. Ang dapat sagot doon, gusto mo bang sumama sa growth group namin? Ang problema po natin, nakaganito po tayo. Marami pong studies about doon, pero hindi ko na po babanggitin. And some of them, dahil po nahihiya tayo, marami po talagang reason kung bakit hindi natin yung ginagawa. But, kailangan po natin tandaan, yung growth groups natin, yung friendship natin sa church, bridge po yan to usher people to Christ and to usher them sa growth group mo para mas lumalim pa sila sa salita ni Lord. Huwag po tayo laging nakaganyan. Okay? Pag nakikipag-usap po tayo, wala ka pang growth group, dito ka. Dito ka sa growth group namin. Ayan. Yan po yung binanggit ko kanina. Tuwang-tuwa sila. Uy, ganda ng growth group mo. O, doon ka na muna kay Pastor Hizon. Gawa kayo ng sariling growth group nyo. Alam niyo po, wala naman pong problema na mayroong mga panibagong growth group na nagagawa dahil hindi nagiging part ng group nyo. But we must understand, we must be purposeful. We must be purposeful. Kaya may growth group, kaya may friendship, is para i-assure mo sila sa ating Panginoon. Alam niyo po, meron po akong story. Last Saturday, nagpunta po kami ng aking eldest, si Ellie, sa plaza. To cut the long story short, habang naglalakad po kami sa plaza, meron po kaming nakitang little girl, mga 2 to 3 years old. Naglalakad din. Cute. Madungis po kasi ano po siya, badyaw po siya. So medyo kinausap ni Ellie. And alam niyo po ang nangyari, habang naglalakad ulit kami, sinabunutan ang baby. Bakit mo sinabunutan? Takbo agad yung bata. So kinausap ko po yung aking anak na si Ellie. Anak, you have to understand, ganito ang nangyayari. Ganito yung context niyan. Most likely, baka wala siyang family na nag-aalaga sa kanya, wala nagtuturo sa kanya, nakaganyan lang, paiyak na. So mamaya naging okay na, pinakain ko po ng balot, 2. Mahilig po siya sa balot. So usap po kami, wala po siyang sinasabi until pag-uwi po namin sa bahay, siguro kinabukasan po, nagkwento siya sa nanay niya. Kinento niya kung anong nangyari, na nasa bunusan niya po siya sa plaza. Mabilis lang naman po, ganun lang naman po. So here's the thing, ito po yung sabi ng aking anak. Mommy, I want to be her friend. Akala ko po matatrauma siya eh. Pero ang sabi niya po sa kanyang Mommy, I want to be her friend. I want to teach her how to be kind. I want her to inhale, exhale. Kailangan relax lang po siya. Hindi ko po tinuro yun kay Ellie, pero siya po ang mismo ang nagsabi. Church, the world needs us. Kailangan lumabas po tayo sa bubble natin. Kailangan po mag-reach out tayo sa mga taong hindi alam kung paano maging kind. Kailangan mag-reach out tayo dun sa mga tao na galit sa kanilang buhay.
We are the salt and light of the world. Mahirap pong gawin, pero kailangan po natin itong gawin. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. But let us be the bridge that actively offers true friendship and love that leads people to Christ. Sa Tagalog po, huwag tayong manatiling nakakulong sa isang Christian bubble, kundi maging tayo ang tulay na aktibong nag-aalay ng tunay na pagkakaibigan at pag-ibig na nagdadala ng tao kay Kristo. Again, how do we build a friendship that is godly, that is dependent sa word ni Lord? Number 1, be intentional. Number 2, be wise. Number 3, ulitin po nga ulit natin. Tayo po yung mag-action. 1, 2, 3, go. Be wise, be purposeful. One more time. 1, 2, 3, go. Be intentional, be wise, be purposeful. Meron pa po akong time. 4 minutes assignment. May assignment po ako sa inyo. Ito po assignment. Meron po kaming Spiritual Maturity and Leadership Training, SMLT, para po sa mga kabataan. Assignment ko rin po ito sa kanila. Ang assignment ko po sa kanila is, punta ka dun sa tao na hindi mo pa ka-close, pray for that person, selfie kayo. Send it sa GC natin. Or, ito ang gagawin nila. Pag may nakita kayo, tingin nyo talaga, first time, kausapin nyo. Tanong nyo kung ano yung prayer request nila, mag-selfie kayo, send nyo sa GC natin. Okay lang kahit lahat kayo. Kung 10 kayo magpapaselfie, okay lang yon. Huwag nyo nang isipin, baka pastor, mawirduhan. Hindi, isipin nun, sikat siya kasi 10 kayo nagpa-selfie sa kanya. Alam niyo po, I have been a Christian for 33 years. And ito po yung observation ko. Most of the charismatic groups, pagdating niyo po sa church nila, sabi po, welcome, pasok. Ano po, walang introvert, nagugulat nga po. Okay. Bakit ang mga charismatic group, walang introvert, lahat halos extrovert? Kasi po naging culture nila yon, naging kultura nila, nagsasabing, welcome. Alam, ito po, one time pumasok ako sa isang charismatic church. Nagsabi na po ako, I'm here to observe, meron akong church. Talagang hindi mapigilan, kinausap talaga ako, parang gusto niya akong maging member ng church nila. Na-appreciate ko naman kasi ganun siya ganun siya ka-passionate na i-share ko. Or yung faith niya, yung church nila. Siguro dahil sa sobrang passionate niya, hindi niya naintindihan na I'm here to observe. Friend ko yung yung pastor, yung preacher, friend ko yun. Tuloy pa rin siya, parang gusto na akong i-membership class. Ganun po yung mga charismatic groups. Ano po? Kailangan may binabago po tayo sa ating culture. Assignment, hindi lang sa next gen, sa ating pong church. Pag may nakita ang first-timer, lapitan, anong name mo? Take a picture, send sa GC. Anong GC? Siyempre, yung sa mga kabataan, sa SMLT GC. Kung nagawa niyo po yun, send po natin sa GC ng GCF. Okay? Tayo po yung mag-pray. Let's pray. Lord, we come to you. Thank you dahil na-experience namin yung grace mo. Thank you for your unlimited chances na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa mga friends that we have dito sa church na tumutulong sa amin na maging malalim sa salita mo. Lord, our prayer is kung paano po namin naranasan yung isang kaibigan na mabuti. Lord, ang prayer po, Panginoon namin, maibigay po namin yung ganong klaseng friendship sa mga taong nangangailangan ng kaibigan. Salamat, Panginoon, dahil wala kang pinipili. Kahit gaano karumi, kahit anong status, kung nasan mang lugar, hindi mo pinipili, Panginoon, ang kaibigan mo. Ganun ka mapagmahal, Panginoon. Lord, nawa ganun din kami. Nang isasama namin sa grupo namin ay hindi dahil mayaman, hindi dahil sikat,
Isasama namin siya dahil siya ay mahal mo. Hindi dahil maganda ang suot, hindi dahil nakabarong, naka-Amerikana. Pipiliin namin maging purposeful ang aming growth group at ang aming pagkakaibigan dahil yung tao na yon ay mahal mo. Salamat, Panginoon, for the gift of friendship. And Lord, may we be, kami pong lahat, nawa po maging dependent kami sa salita mo in building our friendships. Salamat, Lord. We worship you and we praise you. In Jesus' name we pray. Let's both say, Amen.